Alright, so wala na tayong intro-intro. Diretso largada tayo. Pag-usapan natin ang presyo ng Pi ngayon. Okay, so before that, magandang hapon po sa inyong lahat. At bago ko makalimutan, please support my channel. Pakipindot naman guys yung subscribe, like, and pakishare na rin pati yung notification bell para sa sunod ay tuloy-tuloy po ako na makapagbigay sa inyo ng mga tips and price analysis at sa iba pa. Kaya lang naging ganito yung content natin dahil ito talaga yung trending na pinag-uusapan ngayon. Kasi napakaraming mga Pilipino na kahit hindi naman sila well-versed sa cryptocurrency trading, marami silang hawak na Pi. Yung iba kasi mga nag-mine sila, no? Maraming mga tinatawag dyan na mga Pi Army ang tawag sa kanila. Yung talagang dibdiban ay pinaglalaban nila yung Pi. At sila ay mataas ang kanilang belief level na ang Pi ay mangyayari yung tinatawag na GCV. G as in goat, C as in cat, and V as in victory. GCV. Ibig sabihin nun, Global Consensus Value. So magkano daw po yung GCV na pinipredict ng karamihan, lalo na yung ating mga Pi aficionados. Okay, so ang sabi po ng karamihan dyan, lalo na yung mga pioneers na mga 6 years na nagmamine, ang kanilang ine-expect dito ay $314,159. Hindi po peso, no? So malaking pera yun kapag kinonvert po natin sa peso, yung $314,000, no? Okay, so bueno, para maging malinaw po sa atin, siguro tingnan natin kung magkano nga ba talaga yung 314,000. So dito ay tingnan natin sa conversion. Okay, tingnan muna natin sa conversion, no? Alright, so convert, type natin 159 USD to PHP. Okay, so para makita natin guys, no? O yan, tingnan natin magkano daw. 314,159. Ang equivalent pala nito 18 million. So ibig sabihin, no, pag mayroon kang isang Pi at nangyari itong prediction nga nila, isang Pi lang, mayroon kang 18.1 million. To be exact, kung ngayon ang price na susundin, 18,182,128.62 Pi. Malupit. Paano kung 10 Pi? So, 18 million times 10. Okay, so, pagganahin natin yung ating math dito. Ako, mahina sa math, pero nakwenta ko yan. O sa 18 million times 10, magkano yan? 180 million. O, ganun lang kasimple, diba? O, pagka mayroon kang 180 million, guys, nakaipon ka ng 10 Pi, anong mangyayari sa buhay mo? Siguro, yung mga may hawak na Pi ngayon, nag-iisip-isip sila, marami na silang planong nakahilira na, nasa listahan na nila kung ano yung gagawin nila kapag nangyari yung tinatawag na global consensus value, no? Kaya sabi ko nga, 10 Pi lang, solve ka na guys, no? Kapag talagang nangyari. So, I think isa sa mga dahilan kung bakit nagpapump ang Pi sa ngayon is na-promote talaga ng husto ito guys, no? Na-promote ng husto si Pi ng mga Pi Army. Kasi alam nyo po, hindi lang sa Pilipinas mainit na pinag-uusapan po yung Pi, no? Para sa inyong kaalaman. Ito ay sa Indonesia, sa Thailand, sa Malaysia, sa mga Southeast Asian countries at maging sa ibang bansa, no? Hindi lang dito sa atin, pati sa Europe and America, kahit na doon ay maraming mga tao na nag-hold at nag-mine talaga ng Pi. Kaya ito yung isa sa mga dahilan na nakita ko na talagang So ngayon, may mga tinatawag naman ng mga whales. Whale, balyena, no? Ibig sabihin, hindi literal na balyena yon. Iyon yung mga tao na talagang sobrang yayaman nila na marami talaga silang hawak na mga crypto. Mga whale po yan. Sobrang sila naman yung
sang-ayon sa mga expert talaga dito sa cryptocurrency, itong mga whale na to, sila yung nagko-control ng price. Kasi pagka gusto nilang pababain yung presyo ng isang cryptocurrency, malakihang volume, billions of dollars ang kanilang bibitawan or ibebenta para mag-dump talaga yung yung isang currency. And then once na nag-dump na, nakita nila na nag-dump na yung isang currency, ang gagawin naman nila, bibilhin naman nila yung mga liliit na mga trader, lalo na yung mga newbies, ang mga takot na takot kapag ka nag-dump yung price. Yun naman yung time na yung mga whale na to, gagawin naman nila, bibilhin naman. Di ba? Bibilhin. Pagbili naman nila ng malaking volume, anong mangyayari? Magpapump na naman yung presyo ng isang currency. Pwede itong mangyari dito sa Pi, mga kababayan. Yung mga whales na yan. Kaya, so ano yung dapat po natin na malaman kapag ganun ang nangyari? So, pwede tayong mag-expect na ganun din ang mangyari dito sa Pi, no? So, dapat magpakatalino tayo. Kayo, yung mga veteranong trader, hindi po sila takot kapag nag-dump yung currency. Doon pa nga sila namimili ng marami kapag bumababa yung presyo. Kaya lang, yung ibang mga newbie, anong nangyayari kapag nag-dump yung price? Ang ginagawa nila, nakabili sila ng mataas na presyo, dahil sa takot nila na baka magtuloy-tuloy at mawalan ng halaga yung currency na nabili nila, ang gagawin, ibebenta nila. Kaysa naman wala na silang makuha. So, yun ang nangyayari, guys, no? Kaya ang nangyayari, imbis na buy low, sell high, ang nangyayari ay buy high, sell low. Malugi. Lugi negosyo. So, kaya maraming natatalo po sa cryptocurrency trading kasi ang una, ang kalaban mo dito, yung time. No, pagka maiksi ang pasensya mo, nakabili ka noong isang araw ng isang currency, o sabihin na natin, bumili ka ng Pi. Tapos, sabihin na natin, ang nangyari sa Pi mo, for example, ngayon ka bumili, no? Halimbawa lang, magkano yung price ngayon? Okay, so palitin muna natin to. Okay, so 1.5, naglalaro sa 1.5 yung price. Sample, bumili ka ngayon kasi napumo ka. Wow! Skyrocket yung Pi, ano? Matindi, nagpapump. Kaya natakot ka na baka maiwanan ka kasi iniisip mo itong price ng Pi na to, yung ay wala dito, ang iniisip mo baka magtuloy-tuloy, baka magganong-ganon siya, no? Dito, to the moon. Yan, to the moon. Ganyan ang nangyari halimbawa. So, yun ang iyong expectation. Kaya lang, pagbili mo dito sa area na to, for example, no? Bumili ka dito sa area na to. Okay. So, ang nangyari, yung mga whale, nagbenta ng malaking volume. So, ang nangyari, gumanon ang price niya. Nandito, naging 0.5 na lang. Yan, no? Bumaba pa dito. Halimbawa lang dyan, guys, no? Okay. So, anong mangyari? Sa halip na maghintay ka dahil natakot ka, baka nga mag 0-0 na lang yung Pi, baka mag 5 centavos na lang ang halaga, ang ginawa mo, dito pa lang sa area na to, dahil yung ini-expect mo ay hindi nangyari, dito pa lang sa area na to, 1.2 pa lang, bininta mo na. Paano yun? Nakabili ka dito. Dito ka bumili sa 1.6. Nagbenta ka dito. O di kaya masaklap, dito banda nagbenta ka. So, anong price to? 1.1. So, lugi ka. Tama? So, yan ang mga sinasabi natin dyan, guys, no? Sa cryptocurrency trading talaga, madalas, lalo na yung mga baguhan, ganun ang nangyayari. Pero, samantala, guys, no? Ganito ang gawin natin, no? Mayroon akong gustong i-share naman sa inyo, no? Tayo ay naghahanap buhay, nagninegosyo. Sabihin natin, dumami yung pera natin, paano kung napabayaan natin ang ating kalusugan? Okay? So, para manatili po tayong healthy, lalo na sa mga mahilig magkape-kape dyan, samahan natin ng masarap na kape, no? Ang ating buhay para lalong maging makulay. Okay, sige, ganito, guys, no? Andito, i-share ko sa inyo. Ayan, no? Share natin. Maganda. Hello, this is Yuki Takahashi. Okay, so ayan. Siya ay si Yuki Takahashi. Kasi I've been eating bulalo for the past 4 days.
So, puro beef, di ba? And naging constipated talaga ako and hindi talaga ako for 2 days. And then, ininom ko yung coffee na goshi kaninang morning and I Right, tatlong beses. So, Okay. hindi na ako bloated. Ready na ako for So, my gumanda yung kanyang pag... Thank you so much, Goshi. Sana more blessings to come Alright. sa inyo dahil Okay, sobrang sarap sige. din ako. So much for that, Miss Yuki. Hello, this is Yuki Takahari. Okay, so ayan. So guys, yan po ay ang Goshi Coffee na kung saan kahit ako personally, experience ko ay gumaganda talaga yung pagdumi, maganda siya sa tummy, and then herbal coffee po yan. Yan ay masustansya, nakakatulong na ma-boost yung ating immune system, mahusay siya sa health po natin. So yan po, may kasabihan nga po na the new wealth, health is the new wealth. Oh, yan. Yun ang bagong kayamanan ngayon. Kasi anahin nga naman natin yung napakaraming pera, 'di ba? Marami kang billions of pesos, hindi na lang million, sabihin natin billion. Kung may taning na yung buhay mo, mga 1 o 2 buwan ka na lang mabubuhay. So hindi ka na rin masaya, 'di ba? So ang tunay na kalusugan na dapat bigyan natin ng priority, yung ating tunay na kayamanan na dapat mabigyan natin ng priority yung ating kalusugan. Kasi kahit wala tayong pera ngayon, no? Wala tayong pera ngayon, kung malusog tayo, malakas ang ating katawan, madali maghanap ng pera. Di ba? Yan ang maganda. Okay, so balik tayo dito guys sa ating analysis, no? So ito nga po, no. Ngayon, si Pai, okay, so balik dito tayo, no? Ayan. Okay. So ayan. Now 1.5, 1.6. So ngayon, yung update natin sa presyo ng Pai, it's either na ang analysis na natin dito, it's either na magtuloy-tuloy siya pataas o di kaya pwede siya magkaroon ng reversal. Sabihin ng reversal, para bang nag-reverse, sasakyan, 'di ba? Umatras, 'di ba? Reverse nga pwedeng umatras, no? Okay. Namali tayo. Okay, dito. Yan. So, yan, no? Pwede siyang mag-reverse, bumaliktad, at pwede rin naman gumanon, dumire-diretso. So, walang makapagsasabi ng tiyak kung magdidiretso pataas yung presyo niya or magdidiretso pababa. Pero, yung aking sarili analysis dito, no, bilang trader ng crypto ay malaki ang possibility guys. Kaya kung may extra naman lang din kayong pera ngayon, mamili kayo. Mag-hold kayo ng Pai. Bakit? Kasi 86% na ang sa Binance, nagpa-vote si Binance, pinulsuhan ni Binance yung mga trader na mga cryptocurrency kung gusto ba nila na malis sa Binance si Pai. So ang resulta, 86% ng population ng mga trader ni Binance ay bumoto sila na i-list. So ang magiging implikasyon nito, pag na-list yan sa Binance, sigurado ang impact niyan malaki. Talagang to the moon. Sabi nga, to the moon. Baka mag-skyrocket talaga yung price ni Pai. Kaya pigil-pigilan nyo muna, lalo na kung marami kang hawak na Pai. Kung na-excite ka sa 1.5 o meron kang 2,000 Pai, gusto mong perahin, marami kang piperahin talaga. Kung 2,000 yung Pai na hawak mo ngayon sa 1.5 na presyo ng Pai coin, malaki piperahin mo. Pero mas malaki sana yan kung magtira ka kahit magkano lang, 'di ba? I-hold mo muna. At least hindi ka magsisisi. Mahirap kalaban yung sarili. Yung sisisihin mo yung sarili mo, bakit nga ba bininta ko lahat, di ba? O mag-hold ka, o di kaya kung wala ka namang ibang paggagamitan pa, malakas naman yung hanap buhay mo, di mo naman talagang kailangan pa ng pera, yung extrang pera mo, idagdag mo, bili ka pa ng Pai para in the future, lalong mas masaya. Okay? So, ganun po yan guys, no? Okay, so marami po, hindi lang naman Pai, kaya lang nakapokus po tayo ngayon dito kay Pai kasi
napakarami mga Pi Army talaga na tinatawag, no? Dito lalo na dito sa Pilipinas, na sila ay super excited, no? Na talagang inaabangan po yung price na to. So, okay, so wag na tayong magpahaba pa ng explanation. Guys, please subscribe, like, and share po para maraming makinabang po dito sa atin pong content na to na ginawa, at marami pong ma-inspire lalo kasi dito sa cryptocurrency. Hindi lang pa guys ang pinag-usapan natin dito, as a whole na po sa cryptocurrency in general. Ito po yung tinatawag na future money. Ito po yung pera talaga na sa hinaharap, no? Okay, kaya darating ang panahon na wala na tayong magagamiting currency kundi ito na, yung crypto. Kaya bigyan na natin ng pansin, bigyan natin ng halaga, aralin natin ito, at magsimula po tayo mag-invest sa bagay na to. Okay, so maraming salamat, at inaasahan po ng inyong lingkod na magtutulungan po tayo. Tulungan nyo ako na dumami yung aking subscriber, follower, at nang sa ganun ay mas malawak pa yung aking paglilingkod na magawa. Maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.